Good evening, good morning, kumusta ang lahat? Natulog na ang nasa Pinas, ang mga tao nasa Middle East nagdaraw pa. Hello, shout out sa tanan, sa lahat ng mga ka-OFW ko, sa ka-agency ko. Hi, hello, shout out sa mga kabats ko na hindi pa umuwi. Ano yun sila, tatlo? Oy, ilang sako na yung napuno niyong pera. Ay, magsi 6 years na kayo. Next year, hindi pa kayo umuwi. Next year, ano na ako. Mag 2 years kayo, hindi pa kayo nakauwi. Grabe itong mga tao na to, no? Ang tindi ng Nalibhasa kasi kayo, ang swerte nyo kasi ang ninyo, konti lang trabaho nyo. May mga kasama yung iba dyan. Walang magtiis na lang. Ganun talaga, sacrifice. Sa kabats ko talaga, tatlo talaga ang hindi na umuwi eh. Yung isa naman nasa Macau na. Kaya hello, kumusta sa mga ka-OFW ko? Sa mga ex-abroad pala no na umuwi ng Pinas, nag-uwa ba kayo? Nag-uwa man yung kaibigan ko galing ng Kuwait, nung yun umuwi, 2022 ba yun? 2022 ba yun umuwi? 2023. Umuwi siya sa Pinas. Tapos ngayon daw nag-uwa siya, ang punta niya dito sa Saudi. Bakit ganun? Sa mga ka-OFW ko na iba, tulog na ba kayo? No? Yung iba hindi pa, no? Magdadaro pa. Pero ako inaantok na magtapon ng basura kay maglaga ako magising, guys. Ayos ako ng damit. Damit sa cabinet ba? Ay, ayusin ko. Ang daming damit nakatambak, no? Wala kasi akong time kasi klase, mga bata. Masakit pa yung ulo ko ba? Ay, ang mga tao sa Pinas, nagpunaok pa ang mga puwet, hindi pagising alas 3 na sa Pilipinas. Dito, ang oras is alas 10. Inaantok na nga ako, guys. Mamaya magtawag pa ako sa Pinas. Bago ba yung yung policy or patakaran sa sa ngayon? Ng ex-abroad kailangang mag-uwa? Naku, ano ba yan? Sa mga ka-agency dyan, bakit ba na mag-uwa yung mga ex-abroad na iba? Ano yun? Tapos klaseng to? Nag-uwa sila. Shoutout sa lahat, no? Ka-OFW, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, guys, no? Mga ka-OFW ko. Mga kababayan kong OFW, kumusta kayong lahat, na? Kayo ay tulog na yung iba yata. Inaantok na ako, guys. Malapit na si Ramadan. Ako wala tayong tulog nito. Lagi na naman ang sasakit ng ulo ko nito kasi walang tulog. Dati kasi matutulog ako alas 7. Kasi yung mga bata may klase. Oh. Tapos alas 12 yan magdating. Walang tulog yan. Matutulog yan ulit. Yun. Tapos shout out sa lahat ng mga ka-OFW ko. Bakit kaya ang gano'n ng sa mga first timer pala, no? Na mag-apply talaga dito sa Middle East. Makinig kayo mabuti kasi may PDOS, may training naman sa TISDA. Masasabi ko sa inyo, mag-isip kayo ng million times para sa pangarap sa buhay nyo, no? Para sa kinabukasan ng mga pamilya nyo, sa mga anak nyo, or may anak kayo or wala, sa magulang nyo, ganun lang. For the future. Huwag magpapadala-dala sa mga kalukuhan, sa mga sinasabi ng iba, no? Kung may pangarap ka, tuloy ang laban.
huminga ng malalim. Laban lang sa hamon ng buhay. Ganun talaga ang isang OFW. Kung may pangarap ka, may panindigan ka, kaya mo magsakripisyo habang matapos ang 2 years. But anyway, ako kasi, kahit mag-isa lang ako, solo. 3 years ako dito dati, magpo 4 years. Nakaya ko naman. Tiis lang at saka tiyaga. Kasi may pangarap din ako sa buhay at saka yung bahay kong pinagawa sa Pinas, hindi pa rin tapos until now. Mahirap na pag may binubuhay ka rin ba. Ganun lang yun. Kaya inshallah no, mag-apply ako ng UE sana. Pagpala rin ako no, na pag-apply ko ng visa for US, ma-process agad, agad, approve. Kasi hindi biro no. Paiba naman ang applyan natin, hindi naman puro lagi Middle East. Ayun, kung may nagsabi sa akin, mag-apply ako ng Dubai, nako. Kasi may naliligaw sa akin na sa Dubai, Diyos ko Mariusip. Yung naman doon, nako. Bahala dyan eh. Mas masarap pa rin ang pakiramdam na every month may sahod ka kaysa ka sa Pinas magstay. Pag ako naman uuwi, naghanap talaga ako ng trabaho sa Pinas. Maganda din naman sa Pinas ngayon no, kasi matumaas na yung salary no. Tapos 6 months lang ang kontrata, maganda. Yun lang ang gandahan sa Pilipinas ngayon. Local na agency yun eh. Ayun, tapos wala nang 9K. 10 na. 10 to 14 ang start ng sa Pilipinas, mga housemaid, nanny, yaya. Mataas na. Dati mura lang. Ang sweldo ko dati nasa 5,000 plus lang. Matagal ako dun sa naging employer ko, Chinese. 3 yung bata, magluto pa ako no. Maglinis, maglaba ng plansa, sa akin din lahat. Magluto. Ayan, sa mga first timer dyan, habaan ang pasensya ha. Makipag-usap sa among lalaki ha. Babae lang talaga, huwag makipag-usap sa lalaki na amo. Hinampilan ko sa iyo kasi iiwas kayo. Kasi yung naging amo ko sa Kuwait, nagsisilos pala yun. Kaya galit na galit siya sa akin. Ganun yun. Kaya ako naman dito, ang pinaka-close ko talaga yung amo kong babae. Kami, yung kapatid na talaga. Kasi kami yung laging Kaya yun lang ang payo ko sa mga first timer na bago. Kasi ang masasabi ko sa inyo, yung sinasabi na Sopra, ang sustainable city, sa training sa TISDA, hindi po yan magagamit dito sa Middle East. Na magamit lang yan sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, yun Taiwan, magagamit yan. Pero dito sa Middle East, hindi. Kakain lang sa sahig, ng Sopra, okay? Yun ang tandaan nyo. Sinishare ko sa inyo. Kung mayroong magtanong sa akin, comment lang kayo sa ko ha. Kasi ito-translate natin yan sa Tagalog. O mag-Arabic ako pero ito-translate ko sa Tagalog. O kasi dati hirap yung ko sa yung backer ko dati, yung nag-recommend sa akin sa agency, hindi nga ako tinuruan nila ng Arabic no. Buting yung kaibigan ko, tinuruan ako dito sa Saudi dati. Mahirap, matagal din ako dati natuto ng Arabic. Hindi lang dahil sa kaibigan ko, umuwi na nga lang siya ng Pinas. Hindi ako doon ako natuto sa kanya, tinuro niya sa akin yung Arabic. Tinuro lang niya, sinunod ko lang. Yung nag-recommend sa akin sa agency, hindi nga ako tinuruan. Kaya mahirap. Ex-abroad din yun, matagal yun sa abroad, pero hindi ako tinuruan sa Arabic. Kung ako yung ex-abroad, gusto ko i-share ko sa ibang tao yung natutunan ko para matuto rin sila. Ganun lang. Take and sharing lang. Ganun ako, gusto ko i-share.
Kaya thanks for watching and big head and God bless you. Mwah, mwah, mwah. God bless you to all viewers and followers. We love you all. Mwah. Have a good day, have a nice day, have a good evening. Ha ha ha. Mwah. God bless.